Sunday. Dito muna habang ating gabi nalalaho ang dilim sa iyong ngiti. Dito muna ako. Dito muna tayo. Dito muna. Huwag muna tayong umuwi. Ngayon'y tahimik sa iyong tabi. Dito muna habang ating gabi nalalaho ang dilim sa iyong ngiti. Dito muna ako. Dito muna tayo. What's up, Mega Manila? Casting from you live. Casting to you live. From the beautiful city of Puerto Princesa. And that was Beanie with Wag Muna Tayong Umuwi. Yeah, happy Sunday to everybody. I hope you are having a great Sunday. Diba? Chillax lang muna tayo. Chillax and wala muna tayong gagawin kahit ano. Diba? Chillax lang. Diba? Usap lang tayo, alam mo yun. Pwede naman yun eh, diba? And of course, this is another episode of Life and Markets Podcast. Hello sa mga nandito na. Seller Bradley. Hindi na kita tatawaging Seller. Better change your name to Bradley again. What's up? Boss, pwede po ba mag-apply ng algo sa crypto? Yes, of course. Kaso, actually, isa yan sa parang gusto namin pasukin ng mga tao sa course. Kasi majority kasi doon sa courses ng mga forex traders eh. So, pero with the Bybit kasi offering MetaTrader 5, medyo parang sabi namin mukhang okay pasukin. So, yun yung gusto naming pasukin. Yun yung gusto naming pasukin if ever naman na kung sakali na mabigyan kami ng chance. We are just waiting actually for the parang verification. Yung pag-roll out ni Bybit ng MT5. So, yun muna yung parang inaabangan namin. Pero, alam mo yun. Ano pong learnings dito? Wala naman masyado. We just talk about random things about trading. Dito muna. Tsaka Beanie. Pinag-uusapan namin kung sinong bias namin sa Beanie. Ikaw ba sinong bias mo sa Beanie? Professor FX. Diba? Thoughts on gold? If you want to see my thoughts sa gold, pumunta na lang kayo sa Discord ko doon sa Gabay. So, kasi kung ano yung sinabi ni Gabay, yun lang din naman yung bias ko. So, 'di ba? Para si Maloy. Ay, Maloy. Sino nga ba si Maloy? Si Maloy yung parang at lahat naman ata sila maingay. Yung maraming alin? Yung maraming ribbon, si Maloy. Okay. Ang kilala ko lang kasi doon talaga is yung kamukha ni Sarah Geronimo. So, yun na lang yung bias ko. Pero, hindi ko, Sheena ba yun? Alam ko naman eh. Sheena. Ayun. Paano naka-trade, di ba close gold today? Yeah. So, walang trade ngayon. Bukas lang siya. Alam mo yun. Gusto ko nang umalis. Boss, dati ko pa gustong enroll no algo for additional context lang. Ito ba po ay forex? Yes, no algo. We specializes on algo trading. So, yung mga course na ino-offer namin is about algo trading.
So if you are interested on making your own trading robot and how to analyze results ng mga robots, 'di ba? And you want to learn quantitative analysis for trading, yun yung ino-offer namin. So if ano ka doon, may and if medyo may experience ka na rin with trading, I think you can enroll. Pero kapag if you're still a beginner and medyo, alam mo yun, yung medyo larger than life pa yung forex sa'yo, medyo wag muna. Alam mo yun. Wag muna and wag munang chill muna. Alam mo yun. Saka na, di ba? Ayun. So, if you want to enroll, I have 2 courses. One is algo trading, focus on the funnel method. So, yung funnel method is parang yun yung method on how to optimize an EA, di ba? So, yun yung ginagamit ng mga quants, di ba? Kasi I myself is a quant. Quant? What is a quant? Di ba? Ayan. So, if you want the full course, yun yung EA development and quantitative analysis, which is tuturuan ka na doon gumawa ng robots and tuturuan ka mag quantitative analysis. Ayun lang naman. Pero again, if you are not sure pa, kasi syempre mahirap naman mag-enroll sa mga bagay na hindi mo alam, hindi ka familiar, di ba? Yung tipong mag-enroll ka tapos gugulat ka, ay shit, ano pala to? Coding pala to. Di ba? Alam mo yun. So, di ba? May mga yes, I have so much videos. I have so much content na libre sa YouTube ko. So, punta lang kayo doon. Actually, yung nakapin na video doon is a tutorial ng medyo okay. Ayun, try mo lang kung okay ka doon, maybe nag-enjoy ka. Ayun, probably you want to explore more. Ayun, pwede ka lang enroll, 'di ba? You can see also na yung mga reviews yung doon. Ayan si MB if one of my students. 'Di ba? Good PM, ano na topic natin today? I don't know. Maybe something about something about Sunday. Kasi Sunday, di ba? So something about Sunday na lang ang topic natin, di ba? Ayun. So kung meron kang gusto ko itanong, di ba? Alam mo. Yun na nga yung parang tagline ko ngayon eh. Kahit kaya kong sagutin. Hindi ko siya sinasadya. Minsan kasi katulad nung nung isang araw, 'di ba? Yung sino ba si Funny for something, basta may isa yung ang mga tinatanong is malalalim. Hindi ko rin ini-expect na alam ko yung mga sagot, pero naalam ko eh. So parang sabi ko, i-challenge ko yung sarili ko. Sige nga, palag about finance. Ayun yung gugulat din ako eh. Although pinag-aaralan ko rin naman talaga kasi siya, kasi ayun nga yung parang aking front palagi eh, 'di ba, na I'm studying. I am having my masteral now in financial engineering. So, yun yung parang laging niyayabang. So, parang sabi ko pa, okay may natututunan pala ako. May natututunan pala ako doon sa pinagagawa ko. Akala ko puro puyat lang yun. Puro puyat lang yun nag-gather ko eh. Pero, okay din naman. 6 a.m. Yes, bukas 6 a.m. Pero of course, di ka pa makapag-trade nun. Because most of the brokers only allows parang 8 a.m. 8 a.m. o 9 a.m. na Pero bukas na siya because the Sydney market is already open ng mga panahon na yun. Pero, ayun nga. At saka hindi rin maganda mag-trade ng umaga. So, maghapon ka na lang, di ba? Alam mo yun. So, mga around 3, ganun, magbukas ka na ng charts. Diba? Ayun. Mahirap kasi mag-trade ng umaga, number 1. Lalo na pag market open. Never trade at market open also kasi medyo parang, alam mo yun, medyo parang hindi rin siya maganda kasi sabay-sabay nagbubukas yung mga computer noon. So, the chance for slippage is very high. Eh, pangit naman yun, di ba? Alam mo yun. Tsaka kung na-stressin, mag-trade ka na lang ng around 3 o'clock. 3 o'clock, diba? Trader's lifestyle and routine kaya. Medyo, pwede naman. What do you want to... Kahapon kasi parang ko eh.
Parang, sige, yun na lang. Yo, Slightly Pogi! Uy, absent ka kahapon. Hinahanap ka ng mga tao. Nahanap ka naman sa, bakit wala si Slightly Pogi? Diba? Walang Slightly Pogi dito, Pogi lang. Sabi niya, kailangan ng Slightly Pogi. Ay, nako. Bitin eh. Hindi, sobra pala. Sobra kasi kahapon di ba? Sobra yung parang sobra yung kapugian kahapon. So kailangan namin ng parang pang-average nung ano. So kailangan namin ng slightly pogi. Kaso wala ka. Sayang. Pero baka lumabas ka, di ba? Ayos din 'yan. Nabitin kami kahapon. O hindi kasi pumasok na naman si si pangalan nun. Kapag nandito talaga yon, imumute ko na yon kapag nakita ko ulit ngayon. Sabihin nyo sa akin pag nandiyan yan, imumute ko muna siya para at least maganda yung discussion. Kasi parang bumababa kasi yung level of intelligence kapag nakikita mo. Ay nako, sugal ba ang trading? Hindi naman. Yes. Yun na lang ang anuhin mo. Sugal yan. Pero hindi siya i-register sa Padcore. Hindi siya Pogo. Oy, by the way guys, kung may mga Pogo pa kayo dyan, bawal na raw. Sabi ni BBM Huwag kayong baka nagpo-Pogo pa kayo dyan Yung mga betting chuchu, baka bawal na raw yan. Hanggang December na lang daw yung mga yan. So sagad-sagad yun Char. Sagad-sagad yun. Ay nako, yun Ay nako. Di sugal si Forbes na nagsabi. Ayan hindi raw sugal, sabi Pokemon Go, bawal din. Naku, Pogo yun Ayan Pokemon Go, bawal. Naku. Di ba? Hindi daw sugal, sabi ni Forbes. Tataas ba hindi, I don't know. Hindi pa kami Sa Gcash meron kang manong atong pala puti. Meron ba? May ganon? May registered naman niya sa Padcore. So, okay lang. Actually, okay lang naman yun. Basta registered and nagbabayad sila ng taxes. Ang problema kasi with the Pogo nun, yung culture ng medyo kasi, di ba? Parang Chinese Chinese rand. So, alam mo yun, syempre, ka na nga di ba? Sugal na nga yun. Di sana, di ba? Tapos para medyo sablay talaga yun. And ano ba tayo doon? Ano ba tawag doon? Yung credit to our President BBM na very immediate yung pagsabi niya ng bawal na ang Pogo, which is a very nice move, di ba? Traders lifestyle and routine. I don't know kung ano ba yung Pogo. Alam ko masarap kulay orange. Pogo. Toknining yun. Oo, meron ako kahit ako nagulat Nabudol ako 50% ads pula-puti. Natalo 500 PHP. Dati, nung lumabas yan sa Gcash, ako din. Yung pa isa-100, alam mo. Tumatalpak. Tapos, di syempre itong mga kaibigan ko sila, sabi, try nga natin yung dumodoble ng dumodoble. Gumagana naman, kaso syempre minsan kasi ang layo na kasi yung 100 mo, so ibig sabihin kanwari ganito. Yung nag-escalera, yung nagma-martingale, ayan, so 100 muna, ayan, times 2, so 200 na yung next bet mo, 400 na, 800, 16, 164, 12.8, 25K, 51K. Ala, minsan mamalasing ka talaga. Alam mo yun? Oo, di mo naramdaman, nag-enjoy ka pa, nag-host. Boss, how much pwedeng itaya sa first time pag-trade? Huwag ka magtataya ng kahit ano. Yun ang magandang gawin doon. I-aral mo muna, di ba? Bakit first time na ipagtataya? Mahirap naman, di ba? So, ang gawin mo, mag-aral ka muna, di ba? So, para hindi ka, di ba? Babypips.com muna para, kasi the fact na nagtatanong ka pa kung magkano, di ba? Alam mo yun? Nagtatanong ka pa kung magkano, kulang pa sa aral, di ba? So, aral muna. Yun yung mabibet ko sa'yo, di ba?
Sabi ng iba, okay lang naman yan, 50, may bonus naman, yung may bonus na broker naman. Hindi, the idea is, hindi ka dapat kasi papasok sa mga bagay-bagay na hindi mo naintindihan. Yun yung idea doon pala sa ano. So regardless kung yung bonus ba yun sa ano mo, you won't gain anything naman doon. Hindi naman experience yun eh. 'Di ba? Hindi naman experience yun. So ang ano mo naman diyan is when you learn na eh. When you learn something doon naman, alam mo yun? Mahirap kasi eh. Mahirap kasi yung gano'n. Yun yung palagi kong pinapaniwalaan na kung hindi mo alam ang isang bagay-bagay, huwag kang pumasok. Yun lang naman yun. Napakasimple lang naman, di ba? Huwag kang papasok sa mga bagay-bagay na hindi mo naintindihan. Kung ayaw mong ma-scam, ayaw mong masunog, di ba? Tsaka napakasimple naman kasi aralin, di ba? Yung illusion kasi na sinasabi natin na natututo tayo through experience, katamaran lang natin yun. Pwede naman tayo magbasa eh. Lahat naman tayo marunong magbasa, di ba? Nakapag-TikTok nga tayo eh, di ba? Nakanood nga tayo ng mga videos eh, di ba? Alam mo yun? hindi yun ano eh, hindi yun hindi yun parang, alam mo yun? So, study first. Learn to study. Siguro yun muna. Kung ganun yung ano mo, kung ganun yung disposition mo about how to learn, yung kailangan maanuhan mo. Huwag muna kasi, sayang, di ba? What's Binance? Pero sabi kasi ni Kangkong Chips, diskarte lang daw. Ano kasi? Tingnan mo si Kangkong Chips ngayon, humihina, di ba? Humihina yung parang ano niya. Kasi tama yung sinasabi ng mga analyst eh. Tawag dito. Tama yung sinasabi ng mga analyst na medyo ano daw eh, medyo hype daw kasi yung nag-drive doon sa virality nung ano. Ang hirap kasi mag ano ba tawag doon? Mag-pattern ng negosyo kapag ano ka sa virality, umaasa ka sa virality ng ano eh, 'di ba? So, yun yung ano eh, yun yung kailangan eh, 'di ba? Yun yung kaya ngayon actually inaabangan lahat kung paano ibabangon. Hindi naman ibabangon kasi atadadaon trend eh, 'di ba? So, paano ibabangon ni Mr. the youngest CEO, a very young CEO like Josh Mojica, kung paano niya ibabangon yung ano, siguro hindi naman kung di man declining or stagnant na ano, 'di ba? A stagnant sales ng ano. So, ayun. Actually inaabangan ng lahat ng 'yan. Wala namang kumukontra kay Josh. Although yung mga karamihan is parang naiinis, alam mo 'yun. Naiinis kay Josh Mojica. Pero as a business person, myself, inaabangan din namin kung ano nga bang magiging next move niya, 'di ba? Next product ba or next i-ride out na lang niya to, mag-venture siya sa iba. Pero kasi naka-ano na siya eh, naka-invest na siya eh, di ba? Naka-invest na siya sa malalaking machineries, naka-invest na siya. So medyo, di ba? Kangkong, ano bang next? Saluyot? Ganun. Alam mo yun, inaabangan talaga yan ng ano. Dude. Maganda din ba Binance? Illegal ang Binance. Hindi nyo ba nakikita na illegal ang Binance? Di ba? Alam mo yun? Illegal ang Binance, Lodi. Alam mo yun? Bakit? Sabi ni Sek, illegal sa atin yun. So, kung maganda ba yun, pangit yun kasi illegal. Di ba? Why would you go on something illegal? Di ba? So, ang matitip ko sa'yo dyan sa Binance, it's illegal. Di ba? Kasi may SEC advisory na siya. Ayun. About kay Pabis, ano masasabi mo? Hindi ako pwede magsalita kay Mr. Marvin Pabis kasi kliyente ko yun eh. Kaya napapansin nyo, hindi ako masyadong sasalita kay Mr. Marvin Pabis. Kasi marami nang pinagawang robot sa akin yun. Isa yun sa mga malalaki kong kliyente. So, as a client, ano na lang siguro, hindi na rin ako hindi na rin ako magko-comment kung anong ginagawa niya. Hindi ko na rin i-mention. Yun na lang muna, di ba? Siguro until medyo lumaylo-laylo na lang siguro, di ba? Ayun. Kaya ang ginagawa ko, iba na, di ba? Iba yung parang Pero marami na kasing pinagawa sa akin yan. Baka, alam mo yun, courtesy na lang din. Pero very vocal ako with the economy na
ano niya. Pero as a person kay Mr. Marvin Pabis, wala naman ako masabi kasi wala naman siyang ginawang mali sa akin. 'Di ba? Ayun, nung isang araw nandito nakiki-hi hello lang dito eh. So nandito sa live ko. Si Jello, kilala lang si Jello. Si Elo, siya yung inassign ko for the Fabis account eh. Siya yung gumagawa ng mga revision, siya yung mga gumagawa ng mga ano, diba? Sir, how much capital sa MT5? How much capital sa MT5? I don't know kung how much capital sa MT5. Anong I know na? Anong alam mo na? What do you know? What do you know, yo? Na sa akin nagpapagawa ng robot si Mr. Marvin Pabis. I don't know kung sa akin lang. Pero siguro marami naman siyang kilala. Pero I doubt na sa akin. Dito kung sa akin lang. Pero nakita ko kasi yung nasa link niya. Parang yun yung ginawa ni Elo nung huli. So feeling ko, I don't know. Hindi ko alam kung sa akin lang. Pero ayun. Tanong ko si Elo. Anong ginawa nilang huli? Yan. Kung gusto niyo magpagawa ng trading robots, I don't know kung ano yung latest na ginawa nila. Pero I'm pretty sure na toot lang yon. Bawal din sabihin, di ba? So, maraming di ba? Sayang naman kung ano. Sir, mas maganda ba trade for Guinness Forex? Wala namang mas better. Ang mas maganda aralin mo muna parehas, di ba? Wala namang mas better di ba? Pero syempre, mas pabor ako sa Forex because Forex has been my bread and butter for years na. So, Forex is the best. Pero again, hindi naman dahil bias ko yon, parang si Sheena, ganun. Si Sheena ng Bini. That doesn't mean na hindi maganda yung iba, di ba? Hindi magaling kumanta yung iba, hindi marunong sumayaw, di ba? Bias ko lang yun kasi yun yung kilala ko. Hey! Ay, naku. Nagets nyo ba? Tawa-tawa ka dyan, MB. Sinong kliyente mong malaki? Ikaw, siguro may mga kliyente ka ng malaki din ah. By the way, si MB kasi is one of my students sa EA Development. Feeling ko may mga malalaki ng may malalaki na rin kliyente to di ba? Ano ba dapat time frame sa analysis? Hindi yun ang tanong. Ang tanong mo dyan is ano bang result sa mga bawat time frame, di ba? Ano bang result sa bawat time frame? Kung kanwari, ang entry mo is kung anong entry mo. Let's say pick one model. Ano bang mga breakout ganyan. Try mo sa 1 minute. Maganda ba yung backtest mo? Kung pangit, try mo sa 5 minutes. Maganda ba? Try mo sa 15 minutes. Maganda ba? Hindi kung saan ang entry. Ang dapat matutunan mo is how to figure out where by yourself, 'di ba? Alam mo 'yun? Kasi hindi pwedeng ganoon, men. Alam mo 'yon? Kasi eventually, ikaw lang yung mga palutang-lutang dito. You will not actually parang learn anything if you just keep asking ganyan. You learn how to backtest. Yun na lang ang aralin mo muna instead of asking yung mga ganyang questions, di ba? Saan po maganda? 1 minute? Saan po maganda? 5 minutes? Malay ko! Pero malalaman mo kasi yan on your own, di ba? Kapag marunong ka mag-backtest. So, yun yung pag-aralan mo, di ba? Ay, nako. May course po ba kayo? Yes, I teach EA development. So, nagtuturo ko paano gumawa ng trading robots. May mahal din palang EA gaya nung Bibiano, malaking talo niya din. Kasi inon niya yung tawag doon, yung grid. Na yung Northwest kasi is Boilinger Bands lang yun, tsaka RSI. Madali lang gawin yun. Ang problema kasi doon sa ginawa ni Bibiano, hindi kasi siya algo trader. So ang ginawa niya is yung sure ball may kita. Ang ginawa niya is yung may grid, inon niya yung grid, in-off niya yung SL. 'Di ba? Alam mo 'yon, inon niya yung grid, in-off niya yung SL.
O wala lang din yon, di ba? Kaya nasunog siya, di ba? Yun ang danger kasi if you're gonna use an EA tapos hindi ka naman algo trader. Nagkakaganon. Magkakaganon talaga kahit anong gamitin mong EA. Sayang yung Northwest na EA kasi napakaganda ng napakaganda ng parameters nun for optimization. Kaso, nahawakan siya ng someone na hindi naman algo trader. Tignan mo nangyari, ganyan, di ba? Nahawakan siya ng, alam mo yun, so, medyo, di ba, alam mo yun, price action the best. Oh, the best yan. Ayos yan. Mas maganda dito. Waka-waka. Oh, yung waka-waka siya yung Northwest something, di ba? On-grid of SL, di ba? Yun yung dun eh. Actually, kahit sayang yung pagka-komplika ng EA. Sayang yung tag dito. Nung EA, yung alam mo yun, yung optimize yung adaptability ng EA kasi pinaghirapan nung pinaghirapan nung alam mo yun, tapos EU of SL on grid, patay. Wala nang kaibahan yon sa normal na sa mga normal na scam na EA, di ba? Pag ginawa nila yun, tapos brinodcast pa niya, di ba? Alam mo yun, that's the danger of using something na hindi mo alam kung paano gamitin, di ba? Alam mo yan? What does trading robot do, boss? Marami. It can automate yung backtesting mo, it can automate yung optimization mo, and it can automate also yung execution, 'di ba? Maraming pwedeng gawin ng Anong formula mo sa stop loss? I think yung ko ngayon. Ito na lang gamitin mo para hindi ka malito. Mas madali itong patuturo ko sa iyo. Ito na lang formula mo. Super trend. Ayan ang formula, super trend. Backtest mo. Ayan, kunwari may entry ka. Itapat mo sa super trend. Yun ang gawin mo. Yun yung gawin mo, men. Yun na lang yung sobrang daling formula because ito is ATR na yan. Tapos, ayan, kunwari, ang entry mo is dito. Ayan, entry mo is buy, tapos buy din yung super trend. Itapat mo lang dito. Ayan, itapat mo lang dyan. Palag na yan. Okay na. yan, magandang formula din naman yan because ang super trend kasi is nagdedepende sa ATR and sa ito katulad nito, di ba? So, okay din yan. Kasi ang kasi meron kasing yung medyo okay din na formula is yung last low plus yung last high pala, ito last high plus ATR, 'di ba? So ayan, so ATR. Ayan. So isa rin yan sa okay na formula, 'di ba? So kunwari may sell ka dito, 'di ba? So short ka dito, bang. Dito ang SL mo, pang. Tapos 1:2. Ayan. Yan yung isang formula yan, 'di ba? Pwede mo rin naman gamitin kung gusto mo ng medyo mas maliit na SL, gamitin mo yung super trend, 'di ba? Viable naman yung super trend kasi number one, you can test it, 'di ba? You can test yung SL na super trend, 'di ba? So maganda siyang formula for SL. I like your question. Diba? Anong ginagawa ng Trade boss pang A automatic kilos? By the way, hindi yung malaki ang kaibahan ng AI sa EA. Ayoko na explain. Wag na pala. Pwede ba maging beneficiary si Slightly Pogi Foundation? Pwede ba? May foundation siya? Anong foundation mo? Sana pwede bang alam ko yan eh. Alam ko yung mga inaano ni Slightly Pogi. Yan yung mga naliligaw na ng landas. Siya ang nagkukop-kop, 'di ba? Siya ang nagkukop-kop ng mga ganon, 'di ba? Nagko-close ba talaga, Mark? Yes, nagko-close kasi walang data eh. Walang magbibigay ng data, di ba? Yung mga data centers is off, di ba? Walang nagbibigay ng data for that. Walang nagbibigay ng ticks. So, sarado siya. Hindi naman siya sarado per se, pero hindi siya... sarado siya. Walang data lumalabas eh. So, hindi rin gagalaw yun, di ba? Kaya napapansin mo, tatalo na lang siya eh, di ba? Okay, idol, nasira yung app ko. Kala ko, hindi. Mag-baby pips ka muna, Lodi, para at least nalalaman mo yung schedule. Mag-baby pips ka, babypips.com muna bago ka... siguro, pag na-close mo na yung balance mo or whatever, kung i-close mo na lang muna siguro, tapos mag-baby pips ka muna, di ba? Para naman hindi... Mahirap yan, alam mo yun?
Napaka-basic na bagay nun. Weekend, sarado market sa Forex. Tas hindi mo alam. 'Di ba? So, probably, tanggalin mo muna yung pera mo, aralin mo muna. 'Di ba? Just a payong kapatid. Huwag ka pong padalos-dalos, 'di ba? At madali lang namin aralan. Madali lang naman aralin. So, aralin mo na lang, 'di ba? Omsi! Ayoko na muna niyan. Gusto ko ng intelligent na conversation. Ayoko ng pantanga. So, hindi naman niya schedule ngayon. So, 'di ba? Gawa Bata Foundation kay Slightly Pogi. Actually, kaya absent si Slightly Pogi kahapon. Yun yung inano niya. Yun yung ginawa niya kahapon na scalping strat nyo do, idol? Wala akong scalping strat I don't believe in scalping din kasi, Lodi. Price action ba strat? No. Pero all of the strategies in the world is based on price action. So actually isa yan sa dilemma, 'di ba? Isa yan sa dilemma na lagi kong ang hirap sagutin, alam mo 'yon, price action, but price action is basis ng lahat 'di ba? Lahat ng most of the strategies 'di ba? So pa itong super trend, this is calculated using price action, 'di ba? Yung mga indicators is calculated. Itong RSI. Ito may RSI pala dito nakatago Oh. Bakit siya nakatago? Hindi ko mailabas. Ano ba to? Uy, may ganun pala yun. Ang galing Ayan. Everything is based on price action. So, I don't know kung paano sasagutin yan. Price action ba strat mo? Hindi ko alam Nagawa ka na ba end of the day closing? Pwede naman yon. Gawa ka. Test mo. Gawa ka. Mag-end ka ng end of the day. Yung kay Doc ata okay Ang kay Doc is regardless of the status, i-close niya. Ayun. Okay naman. Okay naman yung ganun. Ayaw kasi tumatawid ng overnight kasi nagkakaswap di ba? So, yung iba, day lang talaga, isasarado na within the day. Ako naman, swap free na lang yung inaano ko kasi less hassle yon, di ba? Ayun, okay naman yan. Yan si Doc. Tanong mo kung paano niya nabili yung niya. Tanong mo kung paano nabili yung Maserati niya ngayon. Ay, Maserati nga ba yun? Yung Mazda niya ngayon. Ay, Miata. Yung Miata niya ngayon. Tapos tanong mo kung yabang nun nung isang araw pa ako niyayabangan nun nakakabwisit yun babash ko na yun dito. Ibabash ko na yun si Doc. Ano na yun? Bashable. Bashable yun. Huwag kayo maniniwala doon kay Doc. Bashable yun. Char lang. Joke lang. Ay nako. Oo, ganun. Ano lang, sir? I'm an algo trader, Lodi. So, if wala akong number one strategy because ang trabaho ko is to evaluate strategies diba? So, ayun. yun yung work ko mag-evaluate ng strategies So, kaya hindi ko masagot din yan. Ang dami ko hindi nasasagot Yun yung hindi ko masagot yan. Ang strategy mo, so hindi ko alam. Sigabay na lang ang strategy ko. Ayun na lang. Para at least may masagot ako matino. Ano strategy mo? Ito, sinusundan ko lang si Gabay. Yan, sinusundan ko. Kapag may magandang trade si Gabay, ayan, inaano ko lang. Katulad walang trade kahapon sa nung Friday, Walang trade nung Friday. Ito ba kinuha nyo to? Ito kinuha ko to Ay, ang sarap. Ang sarap na ito, Lodi Bells. So, pack, ganun. Ayan. Diba, ayan, isa pa yan. Strat mo, boss. Ano lang. Ito, sinusunod ka lang si Gabay. Kung ano sabihin ni Gabay, yun ang gagawin ko. Yun ang aking strategy. Anong strategy mo? Sundin si Gabay. That's my strategy. Yan, explain mo si Gabay. Diyos, may nakakahiya sis. Hindi, nakakahiya. Kaya mo na, okay na yung slide dun Diyos ko. Pag ini-explain ko, umiinit ulo ko umiinit ulo ko Diyos ko. Diyos ko po, intindihin na lang. Tapos ang nakakainis kasi, ito kasi nakakainis sa Pinoy. Alam mo yon, parang laging kawawa. Kapag nasasabihan mo ng hindi mo ba naintindihan yan? Napakadali niya. Pag ginanon mo, parang ang sama-sama mo. Alam mo yon? Ay, naku po.
Parang ang ano-ano. O minsan naman kasi napakasimpleng bagay, kailangan mo ma-explain. Ako naman, napakaliit ng fuse ko sa mga ganun. Alam mo yon, kasi kapag nandito na lahat eh. Ayan so, get gabay. Ayan andito na lahat eh. Ayan nakasulat yan, what is gabay. Ayan, may video pa kung paano pagawin, di ba? Alam mo yon, about the strategy, nakasulat, di ba? Tapos kung paano ma-access daw yung nandito din. Tapos ang mangyayari, magtatanong pa sa public chat. Ayan, may naka-access na po ba ng gabay after the screenshot? Di ba? Nakakainis. Di ba? Nakakainis eh. Hindi ko magets kung ano bang maling ginagawa ko. 'Di ba? hindi ko magets eh. Na-explain ko naman na lahat. Ginawa ko ng layman's lahat, 'di ba? Ang kulang na lang kasi ng mga tao is yung babasahin na lang nila, yun na lang gagawin nila eh. Pero ang gusto pa nila, ang nakakabwisit, ito na lang gagawin natin, magrarant na lang tayo na magrarant ngayong linggo. Ang nakakabwisit kapag tawag dito, kapag yung magchat-chat pa doon sa chatbot ko na skip, talk to human about gabay, skip. Paano po ito? Pwede po bang kumausap ng gabay? Kaya nga nandun yung chatbot ko kasi kumpleto yun eh. Babasahin mo na lang, 'di ba? Babasahin mo na lang eh. Yun na lang ang gagawin mo. Babasahin mo na lang. Diyos ko po. Ay, naku. Nakakainis, Lodi. Babasahin mo na lang. Alam mo yun. Konting pindot lang naman yun. Di ba? Kakainis lang din, Kaya okay lang din, at least na-filter out. Kasi kung gano'n rin naman magiging estudyante mo, yung napakahirap turuan ng simpleng basahin, hindi magawa, mas gugustuhin mo pa ng hindi nalang mag-estudyante yun. Diyos ko po. Sa'yo na yung pera mo kung... Sa'yo na yung pera mo, Diyos ko po. At Tagalog pa si chatbot. Tagalog pa yung chatbot ko. Di punggal na yan. Tagalog yung chatbot ko, ang hirap gawin si simpleng kalakal doon. Si simpleng kalakal yung gumawa ng chatbot ko eh. Ayan, 'di ba? Siya yung gumawa noon. Tapos ang sasabihin Nakakainis! Bakit ganon? Ayoko maniwala eh. Gusto kong isipin na magaling ang Pinoy eh. Alam mo yun? Yun ang gusto kong isipin. Magaling ang Pinoy. Sobrang galing ng Pinoy, di ba? Yun ang, di ba? Yun ang gusto kong isipin eh. Kaso ang problema, ilan members ng Discord mo? I think makikita dito. 17 Lodi Bells. Discord Ilalabads. Kalmado naman ako. Wala naman akong diba? Kalmado naman tayo. Ano bang ginagawa natin? Explain lang naman tayo dito. Usap-usap nga lang tayo eh. Diba? Alam mo yun. Ano po hit rate ng predictions nyo? Actually, hindi pa namin mini-measure. Pero for the last 2 weeks, 6 out of 2 lang. 6 wins, 2 loss. Ayun. For the last 2 weeks. Kasi last 2 weeks lang namin, parang last 2 weeks lang ako nakapagbukas ulit ng isa pang account eh. So, ayun. Naintindihan nila yung support and resistance sa YouTube, yung yun nga. 'Di ba? Ang dami yung iniintindi, 'di ba, sa Facebook. Simpleng Tagalog na nag-explain, hindi niyo maintindihan. Charot lang, joke lang 'yan. Ay, nako. Pero hindi joke 'yon. Hindi joke 'yon. Please guys, kung papasok kayo doon sa chatbot ko,
pwede bang makiusap sa inyo na magbasa? Konti lang naman yun. Wala namang 500 lines yun. Hindi naman buong article yung babasahin natin. Instructions lang yun, di ba? Hindi ka naman pagsosolve ng thermodynamics doon sa chatbot ko. Ang kailangan lang doon ay basahin. Diba? So kung ayaw mo magbasa, wala akong pakialam sa'yo, wag ka nang pumamali doon sa Discord ko. Okay? Pero kung okay lang sa'yo magbasa ng konting lines of instructions, you are very welcome to use Gabay. Nakakainis eh. Ay, what's up, Dom 1? Ay, naku. Yung sabi nga din, sabi nga rin Slightly Pogi. Tawag dito. Sabi si Slightly Pogi, siya na raw nahihiya. Nag-chat sa akin yan eh. Siya na raw ang nahihiya sa... siya na raw ang kahiya-hiya daw eh. Kung ayaw nyo magbasa, tag nyo na lang, Sir Bal. So, iratado ka. Isa ka pa, wag yung gagawin nyo. Patingin ako prediction slots na tumama. Actually, lahat to tumama yung mga predictions. Ay, eto, may tumama dito. Eto, tumama to. Nasaan ba yung mga tumama nung huli? Last 2 weeks eh. Ito, tumama to. Tumama din to. Tumama din to. Actually, tumama siya halos lahat tumama kasi katulad ito, ang predictions nito is magre-ranging. Tumama naman yan. Tingnan mo, yung next na, ayan o, nag-ranging. Ito, ang predictions nito, ang next is magre-ranging ulit. Ganun ulit, ayun o, nag-ranging. Ito, ang next prediction, nag-ranging. Next prediction, ranging ulit. So, tumatama naman yung mga predictions, di ba? So, ganun ba ang ibig sabihin, di ba? Yes, public to. Di ba? Public to, Lodi. Good afternoon, Kalel. Good afternoon. Public yan. Hindi siya public. Hihingan kita ng, tawag dito. Hihingan kita ng follow. Pa-follow mo ako sa YouTube tsaka sa TikTok para ma-access mo. Tapos hingan kita ng access, di ba? Oy, good afternoon, Lods. Good afternoon din, Agent Orange. Agent Orange, get up. Panjay ka kinikita, Lods. Paano ka kikita, Lods? Tawag dito, libreng marketing sa akin yon. So, yun yung parang, instead na ko ads ako, yun na lang, naggawa ko ng something free na pwedeng magamit ng lahat. Tapos, from there, I can, alam mo yun, pwede akong mag-offer sa inyo ng kung ano-ano. Mag-offer, yung ino-offer ko ngayon nga is yung course ko, di ba? So, yung kung anong nagigain ko sa Gabay, ang nagigain ko sa Gabay is marketing. Yun yung akin, di ba? It's free. Free naman talaga yun. Pero ang catch doon is pwede kitang offeran kasi nasa Discord na kita eh. Pwede kitang offeran, pwede kitang anuhan, di ba? Yung course ko, di ba? So, ayun lang naman ang gain ko dyan. Tapos, kung gusto mo mag-enroll doon sa course, di ba? Palag-palag. Kung hindi, okay lang din. At least na-offeran kita, di ba? Yun naman yan eh. At least na-offeran kita ng, di ba? Teka lang, baka may Tantado to si Slightly, kung ayaw mo magbasa, tag nyo lang, walang joke. Pakshit ka. Kung itatag na naman ako, itatag na mga yan, nakakainis eh. Agree ka ba, boss, sa reaction over prediction? Yung prediction mo naman is just a reaction doon sa mga past na scenarios eh. Diba? Paano ka naman makaka-react kung wala ka pang nakitang kahit ano sa past, di ba? So, yung reaction mo is you are trying to plot out yung predictions mo. So, hindi ganun yun eh. Hindi parang alam mo yun. Kasi kanwari, ang predictions, ang reaction mo is sa retest ka papasok. That's kung titingnan mo kasi yung sense na yon, inabangan mo lang yung reaction, tapos you predicted that it will go down. So, your reaction is actually a prediction also. 'Di ba? So, I don't know kung bakit siya parang alam mo yun, na pagkukumperan. Your reaction is based doon sa past the data.
So, yung reaction mo is based doon sa predictions na nasa utak mo. Di ba? Alam mo yon, kapag nag-break below siya, you have a prediction sa utak mo. Nasa utak mo na, nag-break below siya. Di ba, baka pwede siyang magbababa. That's the prediction. I don't know kung bakit ano pa nila yun eh. I don't know kung naiintindihan ba talaga nila yung dalawang words na yun eh, di ba? So, yun yung aking doon, di ba? Alam mo yun? Kasi, sasabihin, okay, mas okay mag-react. Hindi, yung reaction mo is just parang trigger lang yun, di ba? Yung trigger and yung assumption mo, doon pa rin naman. Di ba? Nakakabuisit eh. Nakakainis eh. Alam mo yun? Reaction versus prediction. You don't know kung anong sinasabi mo eh. 'Di ba? Yun yung parang doon eh. Hindi talaga na naintindihan eh. 'Di ba? Nagets mo ko? Your reaction is based doon sa iyong predictions. My God. A trigger. You triggered for that prediction. Kainis. Maliban sa Forex, nagawa ka diba ng trading bot sa binary, sir? Basta meron sa MT5, madali lang yun. Or pwede siya sa Python, pwedeng gawan yun, diba? Pero mahirap kasi binary options kasi 4 na execution yun eh. Put, call, buy, sell. Diba? So, put, call, buy, sell. Diba? Tapos kailangan mo pang hati-hatiin. Medyo mahirap yung compared sa buy and sell lang. Yung call pa, napakadami pa nun. Yung put pa, napakadami pa nun, diba? Kaya nga sir, sa palamuti ng way sasalita yun na intindihan nila, mas masarap sa tenga, mas totoo. Ay, ewan ko lang kung totoo ba yan. Sir, alam nyo ba maglagay ng comment ugly sa iba't ibang time frame? Sa iba't ibang time frame. Sa iba't ibang time frame. I-current mo, Lodi. I-current mo yung FX Dream. Kanwari, magta-time frame ka, di ba? So, ang gawin mo, ganito gawin mo. Magko-comment ugly ka. Yung time frame na gagamitin mo for whatever parameter na gusto mong i-print, i-current mo lang, period current, 'di ba? Period current lang yung ilalagay mo, wag Kasi kapag naglagay ka lang ng period M5, edi M5 lang kukunin nun, 'di ba? Alam mo 'yon? So kung gusto mo yung nagpapalit-palit siya sa charts, kung ano yung nakabukas na chart, ang gawin mo, period current. Instead of, alam mo yan, tapos huwag mo na sigurong baguhin. Huwag mo nang gawing parang enum. Dito sa print mo, ang ilagay mo na is, kanwari, maglalagay ka dito ng value ng, let's say, ATR, ganon. O awesome oscillator. Yan, huwag mo nang lagyan to ng value. Huwag mo nang lagyan ng variable to. Lagay mo na lang na current. Ayan, parang ganon. Yun na lang yung anuhin mo. Alam mo yun? Nagigets mo ba ako? Alam mo yan? Nagets mo ba Kalel? Diba? I mean, separate TF siya, sir. Like, meron 1 minute tas iba 3 minutes naman. Ayun naman. So, ito, gawin mo 1 minute. Ito naman, gawin mo naman to is 3 minutes naman. Ganyan. Yan, nagko-comment ugly siya. Ganyan ba yan? Ano lagay ng panahon nga? Naging weather forecast na. Okay, gets mo, di ba? So, kung ano kasi yung nandito, di ba? Kung ano kasi yung nandito sa time frame, yun yung di-display niya dito sa comment ugly, di ba? Okay, gets ba? Gets Kalel FX. By the way, follow nyo si Kalel FX kasi magaling na siya gumawa ng trading robots ngayon. So, search sa mga students ko. Parang Crossfire Sinong Crossfire? Ano yung Crossfire? Laro yun Ano lagay ng panahon natin ngayon, boss? Dito sa Palawan, I'm very glad to report that we have a very sunny day. Pero umulan ng konti. Pero saglit lang. Alam mo. Ay nako, gusto ko matuto din, Los. Si Kulot FX, rin siya, nagtuturo din siya ng mga setups and mga follow nyo rin siya. Sir, nagtuturo kayo gumawa ng trading robot? Yes, ay nagtuturo po. I have a course. Punta lang sa link. You can get the details doon. Di ba? Ayan, yan yung So, kanwari, pumasok sila, yan yung gain ko by making gabay free. Pwede ako mag-offer kang kanino na may di ba? So, yung iba kasi
hindi pa naman ready mag-aral ngayon. So, okay lang. 'Di ba? At least may interest na sila, 'di ba? Yun naman talaga ang ano eh. Doon sa mga free, yun naman usually ganun talaga ang bayad. Your details, 'di ba? Yung contact mo. Pwede kang kontakin nung nagbigay nung free. Yun yung bayad doon. So ibig sabihin, pwede kanyang kontakin, pwede kanyang offeran ng kung ano-ano, 'di ba? So yan yung ano doon. So ayun, wala namang IB yan, kahit ano. Talagang literal na ano lang. Literal na follow lang sa YouTube tsaka sa kunwari, naka-follow na kayo sa TikTok ko. Tapos naka-follow kayo sa YouTube ko. Pag naglabas ako ng video something about edi mahagip na rin kayo doon. Mamamarketan ko na kayo, 'di ba? That's why yun yung aking free, yun yung aking gain by making Gabay free. 'Di ba? Okay ba? Yun yung aking parang alam mo yun. Pero monetary gain, maybe not directly, pero of course mas marami akong Oy! Si Mr. Aaron Reyes is naandito. Hello, shoutout sa'yo. Sinisigaw kita, Mr. Aaron Reyes. Ayan. Guys, i-follow nyo si Mr. Aaron Reyes, lalo na sa mga crypto people dito i-follow natin si Aaron Reyes dahil unlike me, kalmado siya. Unlike me, kalmado siya. And kung gusto niyo ng medyo relax lang, alam mo 'yun. Tapos malawak kasi ang mundo ng cryptocurrency. So marami siyang 'di ba? I-follow niyo siya. Pero kung gusto niyo ng mga nang dudurog tayo ng kung sino-sino dito, 'di ba? Nandudurog tayo ng kung sino-sino. Yun ang pwede natin kalmado, sumigaw sa CPI. Yung nasira yung mic mo, yun ba yun? Naalala ko yun. Aaron Reyes, guys. Follow Aaron Reyes and of course, follow nyo siya. Diba? Follow nyo na rin si MB. Follow nyo rin si I Slightly Pogi. Guys, mag-followan tayo. Mag-followan tayo dito sa ating TikTok para at least mag-followan tayo let's help each other out. Kung pag pinalo nyo ako, ipapalo ko din kayo. Teka lang, baka may hindi pa ako na-follow dito. Papalo kita. Yan, follow kita. Follow MB. Syempre, nakapalo na ako sa'yo. Jem, nakapalo na ba ako sa'yo? Hindi pa. Follow din kita. Di ba? Libre naman follow eh. Libre naman follow, di ba? So, ipapalo din kita. Follow, yan. Di ba? Yan lang tayo. Ganun lang. Hindi yung damot-damot. Follow na lang eh. Butang ina. Ayaw nyo pang di ba? Follow din kita. Okay lang ilan to. Papalo din kita. Ikaw rin, Papalo din kita. Ay, nagkamay ako sa live mo, sir, kahit wala ako alam sa robot. Thank you, man. Thank you, Jem. Thank you, ma'am, o thank you, sir. I don't know. Diba? Jem is pambabae yun, diba? So, thank you, ma'am. Pero baka mabash ako gender, diba? Gender, ano ba tawag? Gender, ano ba? Tutay na. Nag-assume akong gender. Hindi puta, nag-ano lang naman tayo, di ba? Tayo rin naman magkakausap dito, hindi mag-followan na tayo, di ba? Momoshi, papalo din kita. Ayan, follow ko kayo lahat. Artist, kayo? Artista? Hindi ako magpapalo back. Okay nang hindi ganun. Makapatayuin ka ng 2 hours. Grabe man. Lods, ilang traders lately nakilala ko, Lods, na ban. Buti hindi ka nila sinasama. Ay, ewan ko nga bakit sila nababan eh. Kasi sa akin lagi, ito, nakabukas lang naman yung chart sa akin. So, parang, ewan ko. But never pa naman ako naban. Siguro dahil, mabait ako. Tapos marami akong ligtas points. Siguro dagdagan nyo kasi yung ligtas points nyo. Diba? Yun yung anuhin nyo. Marami kasi akong reserve. Gusto nyo ba? Gusto nyo? Gusto nyo naman ang ligtas points? Kasi iniipon ko yon all throughout the day. Kasi kapag dating sa live ko na, pag alas 5 na hanggang alas 7, parang ang bilis mabawasan ng ligtas points ko eh. Kaya iniipon ko yon all throughout the day. Pag umaga, nagiging mabuti akong asawa. Alam mo yun, masipag ako di ba? Pero pagdating kasi ng alas 5, tapos nandiyan sila Slightly Pogi,
kung sino-sino mga namumura ko eh. Kaya nababawasan yung nababawasan yung ko eh. So, ayun. Pero ngayon, marami akong bakante. Baka gusto nyo ng ligtas points. Text lang kayo. Yeah, lang, comment nyo lang na free ligtas points, no algo. Yun lang yan. Kaya ba boss gumawa ng robots? Oo naman, bakit naman hindi? Bakit naman? Pwede multi-time frame. Gusto mo lahat ng time frame, ilagay mo eh, di ba? Pero when you do that, you will find out that most of hindi pwedeng ganun eh, di ba? Hindi pwedeng kasi anong ginagawa natin kapag yung ganyan, kunwari may indicator tayo, ang nasa utak natin, 5 indicator na nagsasabi, malakas tong signal na to. Doon kasi papasok yung doon kasi yung papasok yung predictive power ng isa versus confluences eh. Ano bang mas maganda? Susundin mo yung isang maganda ang predictive power or you have many confluences, 'di ba? So, isa yan sa parang kailangan ma-gets ng mga tao eh when they are, and actually kahit yung mga batikan na trader na siguro, that hindi ibig sabihin na nagkasabay sila, it means na maganda ang result noon, 'di ba? You should always test first. Maganda ba 'to pagsabayin? 'Yun yung backtest mo, 'di ba? Hindi sa live, 'di ba? Kung kunwari ang na-backtest mo is MACD, tapos ang partner mo fractals, walang silbi 'yun, walang count 'yun. Walang count 'yun kahit sabihin ni fractals 'yun na ganyan, walang count 'yun because ang na-study mo lang is MACD. 'Di ba? Na gets nyo ko? So, if gagamitin mo 'yon, make sure that you tested it together, 'di ba? Because kasi ito pa ang isa doon, mathematically kasi hindi ganoon 'yon, 'di ba? Mathematically kasi kapag ang gusto mo isabay, 'di ba? Sabay. Kunwari 50% yung isa. Pag nagsasama-sama ka ng probability, i-multiply mo 'yon. So, bababa yung chances mo, magiging 0.25. Di ba? What are the chances yung dalawa is magsasabay? 0.25 yun and it will result to a good trade. Alam mo yun? Hindi siya mathematically okay. So, kailangan mo talaga siyang i-test. Ano ba yung nag-fit together? Ganun ang confluences. Hindi yung kung ano-anong random shit na yung nilalagay mo dyan sa chart mo. Di ba? Pwede nga, dalawa lang eh. Alam mo yun? So, test mo, di ba? RSI MACD, kunwari, kapag oversold ba, tapos nagka-signal si MACD, susundin ko? Yung mga ganun baka. Ayun, alam mo yun? Everything is about data, di ba? Mas marami, tama daw, sabi ni Boss Aaron. Sabi ko sa inyo pag may sikat na nag-agree, tama yun. Pag may sikat na nag-agree, tama yun eh. Di ba? Sikat to si Boss Aaron eh. So, tama yun. Di ba? Tama ba? Tama yun. Mas marami indicator, mas marami filter, usually less trade. Ayun pa. Actually, trading naman is balance lang naman eh. Kung magti-trade ka sa lower time frame, mas marami kang kailangan na na filters and strategies para make it work, 'di ba? Kasi alam natin that lower time frames means mas maraming false signals rather than going up the time frame scale, 'di ba? Yun naman yun. So, ibabalanse mo lang, 'di ba? Alam mo yun? Ibabalanse mo kasi kung magti-trade ka kunwari, usually ganun yung nangyayari sa mga tao eh. They are trading M1. Tapos ang mangyayari doon, ang dami naman nilang filters para mapaganda yung result ng M1. Bakit hindi ka nalang mag-trade sa H1? Tapos less filters yung kailangan mong gamitin. Mas maganda yung backtest nung one indicator sa H1 kaysa yung sandamakmak na indicator sa M1. Kung parehas lang naman ang result nila halos, go to H1 na single indicator kasi mas simpler setup yun. Always go for a simpler setup because a simpler setup will always be much more robust sa lahat ng mo kasi less complications yun di ba? Ayun. Ang tama ay depende sa kasikatan ng tao. Ang tama ay depende sa kasikatan ng tao. No Algo 2024. Thank you guys. Thank you. Ang dami ko ng quotable quotes
Ang dami ko ng quotable quotes na inaano mo na hina-highlight mo slightly pogi Ikaw ang taga-highlight ko ng ano di ba? Yung may higher periods. Actually, yes. Yun naman talaga lalo na kung starting ka lang. Usually, nando doon talaga I don't know kung bakit. Pero, you must always remember that if you're going to trade a higher time frame, usually yung mga stop losses yung sizes ng stop losses is much bigger. 'Di ba? Yun naman yung bentahe ng maliliit na time frame. You can risk very small because sobrang liit na size ko. So for example, katulad nito, 'di ba? So parang ang susundin natin is yung ATR na SL. So ito is tandaan natin tong value na to is 806. 806, 'di ba ang value? Paano kapag ginanat sa M1? Tingnan natin yung sample SL sa M1. 'Di ba? Ito ay 131 lang to. Nagets niyo ako? Isa rin yung factor siguro, 'di ba? Kaya nga kapag ikaw gumagawa ng isang strat, 'di ba? Nagde-design ng isang strategy, i-consider mo din kung kaya mo ba mag-trade sa H1, sa H4, alam mo 'yun? Kasi minsan, yes, mas maganda nga yung doon. Mas maganda yung probabilities do sa mas matataas na time frame. Kaso, hindi kaya ng budget mo. 'Di ba? Ang kaya lang ng budget mo is yung mga 131.4. 'Di ba? That should also be considered when you're designing EAs, 'di ba? Lalo na if you are designing for a client na medyo malitang account, 'di ba? Alam mo 'yun. Get chillings ba yarn? Tsaka nakakainip masyado Actually, ang technique naman dyan is you just, alam mo yun, i-ano mo lang kapag, kunwari, ang gumagana lang sa matataas na time frames, di ba? Ang gawin mo, total, algo trader ka naman, di ba? Di mag-optimize ka for other pairs, di ba? Kung hindi siya, kunwari, ang natatanging magandang result lang is, alam mo yun, is 5 trades per month. Ang quota mo is 10 trades. Di magdagdag ka ng isa pang currency pair, 'di ba? Na negatively correlated doon sa Alam mo 'yun? Tama. Increase pair, sir, if higher TF, 'di ba? Ayos ba? Gets doon. Tayong may lecture, Ano tayong sa mga hindi nakaka-gets, ito kasi mga students ko kasi to. So, ayun. Good evening, sir. Do you think kailangan profitable bago ka mag-EA? Kasi hindi naman. Hindi, pero before ka kasi gumastos pa ng extra, paganahin mo muna yung ginagawa mo. Alam mo yun, bago ka mag-expand, because learning EA is an expansion ng negosyo mo. Expansion ng trading business mo, 'di ba? So, kung hindi pa gumagana yung yung initial investment mo doon sa wag ka muna mag-invest ng kahit muna siguro, 'di ba? Paganahin mo muna, 'di ba? Alam mo 'yun? So, yun lang siguro yung okay doon. Kasi kung hindi ka pa naman profitable, di pa profitable yung negosyo mo, why increase? Why scale up? 'Di ba? Alam mo 'yun? So, paganahin mo muna kung anong meron ka. Tapos saka ka mag-isip kung yun mo. Yun yung yun ang advice ko sa iyo. 'Di ba? Pero kung may extra ka naman, di go. Pera din yun. Char lang. Joke lang. Mukhang pera yarn. Parang tanga yung mga nagsasabi, bakit nagtuturo ka pa? Tangina, ang laki-laki ng kita sa turo Masara ulo. Sayang yun. Kailangan ko ng pera. Hindi naman ako mayaman Masara ulo magsasabing ganun Wala mang hipokrito Kailangan natin ng pera ng lahat, di ba? Parang tanga Bakit nagtuturo pa ng course kung ka? Tanga ka. Malaki ang nun, kita nun. Huwag kang doon. Practical, di ba? Practical lang. Di ba alam mo yun?
practical lang tayo and syempre hindi dapat yung mga kahipokrituhan ng mga ganon. Syempre, the heck? Paano mo naman dami bibili course mo ayaw mo pa paano naman ewan ko bumibili pa rin sila eh. Pinipigilan ko na nga eh. Ang dami ko nang pinipigilan eh. Lagi parang never ko nga na-promote ng maayos eh. Yung, hindi, bili ka na. Sige na. Wala, bumibili. May bayad ang, di ba? May bayad ang kuryente at internet. Aba, hindi pwedeng, sayang yun. Makapag-enroll lang isa per month. Palag na, solve na yung kuryente. O, di ba? O, makaisa, solve na yung bills ko. O, di ba? The heck? Sino ba namang hindi, di ba? Sino ba namang hindi, magkano yung course? Yung EA development is 11,599. Tawa si Kaleleo. Tawa kayo, no? Hindi, I'm just being practical. Hindi ako papaka-hipokrito yung iba eh. Parang mga timang eh. Totoo naman eh. Totoo naman yun. Parang ayaw mo ipabenta. Ayaw ko ipabenta kasi pag hinipe mo kasi minsan kasi maling clientele lang na a-attract ko eh kapag yung nagaganong ganon. Pinatanggal ko nga kay DJ yun eh. Pinatanggal ko doon sa chatbot yung mga results kasi parang maling clientele yung ko. Alam mo yun? Maling clientele yung aking naka-capture. So pinatanggal ko yung mga results doon. So okay na yan kahit medyo mabagal. At least doon tayo sa gusto lang talaga matuto. Eh bas okay na sa akin yun kaysa alam mo yun? Eh hindi ka pala namin makikita sa YouTube ads. Hindi mo kami makikita sa YouTube ads. Kaysa naman punchline tulong. O di ba ang hipokrito nung ganun, nakakainis. Alam mo yun? Nakakainis yung parang ganun. Sasabihin, I'm doing this para makatulong ako para sagipin ko kayo sa economy, ganun. Isagipin ko kayo dyan sa mga affiliate shit na yan. Di ba? Ang hipokrito nung ganung tono, di ba? The heck? Tapos yung ganun din ang declaration nun, di ba? Nung mga ang declaration nila, hindi, gusto lang namin na lahat ng Pilipino maging trader. Di ba? Parang timang. Ayaw sabihin, I'm doing this para... Ayoko sabihin yun kasi hindi. I'm doing this kasi maraming naghahanap. I'm doing this kasi maraming naghahanap ng paano gumawa ng trading robots. Hindi sa kabutihan ng puso ko. ginagawa ko yung gabay naman, free yun kasi para marketan ko kayo nung course ko. Di ba? Yun lang yun. Yun lang yung natin. Di ba? Yun yung totoo doon. Di ba? Diyos ko po, wag lang tayo. Honest lang. Candid lang. Alam mo yun? Tama ba yun? Candid lang. Tama ba yung paggamit ko ng word? Candid lang yung ating mga sagot, di ba? Not sugar-coated or whatever. Ay, nako. Yung iba pa yung mga ang cringe din, di ba? Yung makakita ka ng mga sabi, libre to para sa inyong lahat eh. Alam mo yung gusto ko makatulong, maihaon kayo lahat sa kahirapan. Politiko! Politiko. Ay, nako. Nahook ako sa YTEA tutorial. Kaya napa-enroll ako, effective yun. Di ba? Isa pa yun. Actually, trap yun eh. Kasi mga adik eh. Mga adik ka pag nakagawa ka ng unang EA mo, tapos gagawin mo yung next mong EA, hindi mo magawa, mga adik ka dun eh. Di ba? Psychology trap yun eh. Di ba? Psychology. Alam mo yun? Psychology trap yun. Tapos, Ay, naku.
Boss thoughts mo kay Dokoto, dinalain siya ibang strategy. Ayaw mo siya kung yun ang trip niya sa buhay. Kung yun ang trip niya, edi go. Okay lang yan. Huwag mo nalang panoorin siguro kung ayaw mo na ano. Gano'n naman talaga, di ba? Tsaka live niya kasi yun. So wala tayong wala tayong say doon. Live niya yun di ba? Kahit anong gawin niya doon. Live niya yun So, kung gusto niyang insultuhin, di ba? Alam mo yun. Hindi naman lahat is kailangan ng reaction. Diba? Crypto Pro. Ano bang gusto nyo? Hindi okay lang. Do others. Ito na si simpleng kalakal. Ayan do others kung yun ang gusto mong gawin sa'yo. Golden, diba? Ayan Kasi wala man tayong magagawa doon Kung gusto kong magpapalamura doon siya, murahin niya lahat ng tao doon sa live niya. Wala akong pake doon. Wala tayong pake doon. Gusto niya, live niya yun Diba? Live niya yun. Pinalo mo siya. Diba? So, anong gagawa natin? Diba? Wala man tayong magagawa sa mga bagay-bagay sa paligid natin. Diba? So, kung ano lang yung parang pwede nating, alam mo yun, gagawin na lang natin, di ba? About pa ba ako? Hindi, pala kita, i-mute kita ngayon, Hillbanks Balikan na lang sa Wednesday. Paano to? I-mute muna kita, Hillbanks, kasi mute muna kita, ha? Kasi, entire live, ayan. Mute muna kita, ha? Kasi, medyo gusto ko ng medyo matalinong usapan. Ayoko nang... Sa Wednesday ka na bumalik. Sa Wednesday na. Para patay yung Wednesday So okay lang yan. Mute muna kita ha. No hard feelings. Balik ka na lang sa Tuesday. Ay sa Wednesday para yun. Medyo pagod na kasi kami noon. Pagod na yung mga utak namin noon. Kailangan namin ng alam mo yun. Pampahulas. Once a week. Once a week muna. Once a week ka na lang kasi now off Now off napupunta ka dun sa mapanglait kong side kaysa dun sa informative kong side diba? So, okay lang yan. Note ka muna, diba? Once a week ka na lang, Ilbak. Mag-aaral ka lang Before creating okay ba backtesting, sir? Kaya hindi. When you're creating, you are creating an EA because you want to backtest it, diba? Yun naman yung parang initial na silbi nun. That's why it's called expert advisor di ba? Kasi ang reason talaga why you are trying to simulate yung strategy mo into an EA because you want to simulate it to other things di ba? You want to simulate on different scenarios na hindi ka kakain ng oras di ba? So yun naman yung parang main silbi nun talaga nun Well, of course, yung automation ng execution is kasama na yun, di ba? Kasama na talaga yun kasi pwede mong gawin di ba? Pero kaya they got the name expert advisor because it's like may someone na nagba-backtest para sa iyo na sobrang bilis, di ba? So yun yung nagets mo ako. Kaya kung backtesting yung mo, you create an EA to backtest, di ba? Parang ang mangyayari doon is meron kang model na naisip like okay ba yung MACD na gantong parameters so let's say na MACD sa M15 na ang parameters 10, 32, 7. Hindi natin alam kung okay yun di ba? So ang gagawin sa backtesting mo is you try to ang gagawin mo doon is i-simulate mo through doon sa mga pairs, di ba? Tapos kung whatever man ang naging results noon, edi yun, makakapag-decide ka, di ba? Makakapag-decide ka, okay ba to? Okay ba tong gamitin sa live? Okay ba tong gamitin, di ba? Alam mo yun? Siyempre, when you're trying to decide, medyo kailangan mo din talaga ng di ba? Kailangan mo din ng medyo knowledge sa statistics kasi hindi naman pwede yun na sa end ka lang. Kailangan mong hanapin yung mismong parameters nung eto papakita ko sa inyo kay Kalel. Tignan niyo yung ni Kalel FX. Kalel FX. Tingnan nyo itong ginagawa ni Kalel FX, diba? So, ito kasi is one of my, ito yung magagaling kong estudyante din So, ang ginagawa niya is, ayan, sumusubok siya ng parameters. Tapos, inaano niya, ayan, tinitignan niya yung mga
yung mga results. Tapos doon siya mag-evaluate kung okay ba yung strategy na yon gamitin sa live. So like this one, ayan, so nakasuot siya ng maraming strategy, di ba? In-optimize niya, tapos after niya i-optimize, nakahanap siya ng okay. Ayan, di ba? Simple. Tapos yan na yung pwede niyang gamitin sa live. Pero ayan, ninote niya yung mga losing streak. Ano ba yung mga losing streak na yon, di ba? Kailangan mong i-note yung losing streak para ano ka, mapaghandaan mo doon. So, kunwari, ang losing streak nito is let's say, ilan ba to, Kalil? 7, ganyan. So, ibig sabihin, i-stop mo yung EA kapag natatalo siya ng 3. That's a good practice when you're doing algo trading, di ba? Kasi ino-note mo kung gaano kahaba ba yung mga lose streak sa past, di ba? Kung puro ganito, okay. Pero hindi. The reality is, marami talagang kailangan mong paghandaan yung mga lose streak na yun. Either you try to make the EA rest muna. Tapos, mag-resume na lang siya kung ilang next week, ganun. Or next, Or you want to parang i-limit lang yung losses, di ba? Or you want to re-optimize. Bahala ka kung ano yung gumagana sa'yo. Pero, ganun yung silbi nung yun, di ba? Illegal na siya, Lods, sa Pinas. Lipat ka na lang. Yes, isa yan sa So, Binance is is illegal na sa Pilipinas. So, baka ma-hold. Ang okay, mabubuksan mo naman through VPN. Kaso ang problema doon, kapag from Binance to banks, pumasok na yon. Hindi. Pag pumasok na yon, tapos hinold ng bangko yung pera mo, anong sasabihin mo? Ay, po ako, sa Binance po galing yan. Paano na yan? Hinold ka na di ba? Hinold ka na nung tawag dito? Hinold ka na nung bangko. Sasabihin niya, oh, may SEC na yan. May SEC na yan. So, illegal tong pera mo. Wala na. Goodbye money. Alam mo yun? Yun yung risk kapag you're doing business sa mga brokers and mga exchanges na napunta na sa SEC, di ba? So, ewan ko, hindi ko alam eh. Pero ako, naka-transfer ako ng Bybit to Union Bank. Okay naman. Stop yung EA for a day, stop na talaga for optimize. Ikaw, depende yon. Ako, ang usually kapag, kanwari, ang low streak, 50% ng low streak, tapos, for the week na yun eh. Minsan, for the week eh. Usually ganun yung ginagawa ko eh. For the week, kasi kung papansinin mo to, let's say, itong period na to, yan, katulad nyan. So, dito, nagtatlo dito. Kanwari, ganyan kahaba. Let's say na 7 days, ganyan. Yan. So, sa pangatlong araw, nag-off siya. Nakuha mo sa backtest mo na 7 days nagtatagal tong mga ganto. So, ang gagawin mo, ipag-rest mo muna siya. Ipag-rest mo muna siya ng siguro, another, kung pang third day yon, i-rest mo siya ng mga 2-3 days, di ba? Tapos, saka mo lang siya ibalik, di ba? Alam mo yun? So, depende yun sa makukuha mo kasi dito sa backtesting mo yun, di ba? So, yun lang naman yun. Ask ko lang po, paano i-withdraw yung coins? I don't know, Lodi. Hindi ko alam. Pero nagawa ko na yung coins PH to Union Bank. Actually, ganun pala ginawa ko. Natanga nga ako nun sa nasa airport ako. Nasa airport ako, sabi ko, may pera ako sa baby to. So, ang ginawa ko, withdraw. Wala palang withdraw doon, Lodi. So, ang kailangan mong gawin is dalhin mo siya sa coins.ph. Tapos coins.ph papunta sa bank. Yun pala yun. Doon ko lang din nalaman. Of course, may fee, di ba? Pero doon lang, ganun pala yun. Narakot tayo eh. Hindi ko ko eh. Ay, ganun pala. Nabibisit na ako. Paano ba gamitin tong Bybit na to? Pinapanood ko na nga yung mga videos ng mga tao mga content creators. Parang hindi naman nila sinasabi kung paano. Yung sa kanila kasi may withdraw, tapos visa, tapos yung sa akin, wala. Yung sa akin, withdraw lang. Tapos transfer to wallet. Wala naman ako wallet, sabi ko.
gawa nga ako ng ng coins.ph. At least na gumana. You learn. You learn and 'di ba? Kakasabi lang ni Sir mag-hold kasi may SEC siguro lilipat. Baka boss may insight ka sa BTC. Wala Lodi. Hindi mo trade ng BTC kasi. Punta ka kay Aaron Reyes. Kanina dito siya. Baka mas okay siyang tanong sa mga insights ng BTC. Ako wala akong masasabi sa yung insights sa BTC kasi titignan nga eh. Titignan ko lang yan kapag yung may nagsasabi, uy, nagda-dump na, ganun. Saka ko lang siya titignan, ganun. Tingnan natin ngayon. Okay, katulad ngayon ko lang siya titignan din. BTC. Bang! Yan na pala yung BTC ngayon. Ba't ganito ang charts ng BTC? Pangit, BTC... 1 minute kasi. Try natin 1 day. Benga. Ayan pala yung BTC, oh. Ayan, wala naman akong... Looking at the charts, it's kind of looking like it's following. Tawag dito? Analysts. So mukhang tapat natin, mukhang maganda yung rejection na yun. Mukhang ayan. Yeah. Bang. So mukhang dito yung insights. Ito yung ito hanggang dito, ayan. Tapos tanggalin na natin tong ayan. So, mukhang siya dito. Pupunta siya. Kaso may trend. Wow, analyst. Tapos meron doon. Tignan natin kung sakto ba siya sa channel. Tignan natin kung sakto yung channel. Uy! Sakto naman. So, mukhang ni-reject na siya doon. Kapag ito nagtuloy-tuloy, hanggang dito yan. Ganun. Down. It's going down. Wow! 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 Lupit natin, guys. It's going down. It's going down. Oy, kamusta ang iyong pagmumall? Inabutan kayo ng ulan? Dito sa Puerto Princesa, walang ulan. Ay, sarap. Kunwari weather forecast. Baka naka-pro, boss naka-pro firm account. Yung alin? Itong hindi ito. Anong tanong doon, Lodi? Hit yan. Yan. Sige. Yan ang maganda. Yan ang may mga assumptions kayo. Hit daw ng 65. Ayan. Yan. Okay yan. Maganda yan. Yes, I have 4. I have 4 now. 4 pala? Di ba 3 lang sinasabi ko noon? 4 pala yung bukas. Yung pinakauna is yung sa Blue Guardian nga. Hindi pa pala nagbi-breach yun. Ayun. May 4. 3 sa BG, 1 sa ACG. Ayun. ACG, men, I think pinaka-okay na ngayon is ACG. Kasi number 1, sila? Tawag dito? Alpha Capital Group. Pinakamaganda yung Alpha Capital Group ngayon kasi own broker sila. Own brokerage. So, ang ganda nung ganon. Ang ganda pa nung parang tawag dito, customer support nila. Sobrang ganda. Medyo may presyo pero okay lang naman. Kaya mo yan, Lodi. Medyo may presyo pero palag-palag. Kung gusto mo lang naman mag-try, may MT5 sila, yes. They have MT5, they have kompleto sila. Palag-palag. Ang ganda yan, men. Yung kuratsa. Yung kuratsa, palag-palag. Sarap, no. Oo naman. Okay lang naman. Ganon din naman yun. Ganon din naman yung same Same procedure. Magkano ginas mo? Balikan? Balikan from Nara, Palawan to... okay. Pwede na. 300 pala. Sabi nga namin, bilangan na namin ng motor eh. Magmotor-motor ka na lang. Sino si TJR? Kahapon nahuli siya ng
Coconut crab. Hindi pala coconut crab yun. Mali pala ako doon. Ano yun? Tawag doon? Hermit crab na malaki. Hermit crab lang siya ng malaki. Hindi pala siya coconut crab. Pero malaki siya. Malaking crab. Alam mo yun? So parang sabi ko, parang hindi to ano eh. Kahapon kasi yun yung pinag-uusapan namin eh, di ba? Wag lang daw DX trade para ma-delay ang payout. Oo, wag kasi kapag DX... Tsaka yung trading kasi ng DX trade nakakaurat. Ano yung rare crab? Crab, hindi crab. Crab. Diba? Hindi madam sabi ni sir, bilhan ka daw niya CRB. Sinong bibilang ko ng CRB? The heck, crab. Ayan, crab. Thank you sa advice, pre. No problem. Pero kung first time mo gagamit, siguro wag ka muna mag-ACG. Try ka muna ng funded next para mura-mura. Para lang makuha mo yung ano. Madali lang naman, pare-parehas lang naman yan. Diba? Mas mura kasi. Mas mura yung ano. Kung gusto mo lang naman try, pero kung hindi, okay lang din naman dumiretso ka na doon, di ba? Si funded next kasi ginagamit yan pag tawag ito, yung news trading, yung ginagawang ruleta. Ginagawang ruleta ng palad. Yung pinantataya sa news. Ay, nako. Bakit mas mataas salary sa industry, sa engineering industry? Kasi sa IT industry, magastos kasi mag-aral. Kasi kapag nakatapos ka na ng IT, hindi pa tapos yun. Hindi pa tapos yung tawag dito, yung aralin mo sa IT. Napakadali mong palitan kapag nasa IT industry ka. Compared sa engineering industry kasi that maybe it's much slower yung pag-grow mo doon, pero mas solid ka doon. Tawag dito, mas solid yung mo doon stand eh, di ba? Mas habang tumatagal ka sa engineering field kasi, mas maraming opportunities nagbubukas sa'yo because of your experience. Sa IT naman, mas tumatagal ka din sa IT na hindi ka nag-e-expand ng learnings mo, mas iiwanan ka eh, di ba? Alam mo yun? Oh, yes, mas malaki ang salary talaga doon, pero mas madali kang palitan. Nagets mo ako? So, yun lang siguro yung aking yun lang siguro yung aking comment sa IT and engineering industry. Nagets mo ako? Disposable kapag IT ka. Yes, ayun nga yun. Yun talaga yung kapag nasa IT field ka, disposable ka kung hindi ka marunong, di ka pala aral. Di ba? Nagets mo? Kaya nga, sandamakmak yan, di ba? Sandamakmak na trainings yan. Palagi, para lang makahabol ka doon sa Kaya malaki sahod noon. With the engineering field, you are working with parang yung alam mo yun, yung groundwork for physics, di ba? So, alam mo yun, kaya 6D may 6D rin naman ang sahod ng engineering syempre sa una yun, mabagal. Ano bang ina-expect mo na sa una bibigyan ka ng 6 digits wala ka pang silbi dun sa kumpanyang yun, di ba? Yun naman yan, di ba? Ano ba yung expect niya kung engineering kayo? Siyempre sa una, mababa talaga yun. Wala kang silbi. Di ba? Wala ka pang silbi, di ba? Wala ka pang nako-contribute. Alam mo yun? Siyempre, mababa sahod mo nun. Ang labo din ng iba eh. Hindi gusto ko ang baba ng sahod. Natural! Sino ba namang negosyante ang magbibigay to someone ng malaki agad? Hindi pa naman natatry di ba? Kaya ang labo naman nagre-reklamo na ang liit ng starting, natural. Mali talaga ang starting. Ay, nako. Pwede naman maging hacker ng hindi ikaw. Pwede ka rin namang pwede ka rin namang magstay sa realidad at mag-aral na lang ng maayos. Mag-intindihan sahod kung magaling. Isa na namang quotable quotes ko. Huwag intindihin ang sahod, intindihin kung magaling ka ba. Totoo naman yun. Quotable quotes na naman from Badge Lagay. Totoo naman yun
Kung hindi, syempre kung magaling ka, sasahuran ka na malaki, di ba? Kung hindi ka magaling, yung palutang-lutang ka lang sa company mo, natural, di ka bibigyan ng malaking sahod noon. The heck? Alam mo yun, labo din ng iba eh. Labo nung kapag graduate ka ng engineering, dapat papirma-pirma ka lang, ganon. Alanjong yan. The heck? Palitan na yung username. Coach Alca. Palit na username. Pwede naman palitan mo yung CEO. Pwede ba? Yun ang tanong kung pwede, di ba? Pwede bang palitan mo yung CEO? Galing mo din nun, no? Pag naano mo doon. Baka ikaw ang palitan. Di ba? I-mute kita hahapaldo kasi parang pangapantanga yung mga sagot mo eh. I-mute kita ha. Hindi kita ibablock, i-mute lang kita. Puro pantanga yung mga sagot mo. Mga sinasabi mo. Mute. Entire live. Mas maganda future since walang slippage. Wala ba? Yun ang ano. Hindi ko naman sila binablock. Inaano ka lang. Tawag dito. Minumute ko lang. For para sa next live kung ano. Ayoko naman kasi nagbablock din. True ba na saturated ang IT industry? Lahat naman ng industry saturated is saturated in some way or another eh. Hindi naman yun dahil doon eh. Dahil yun yun nga, skill issue kasi yun eh. Na-guess nyo, skill issue kasi yan. Siyempre, ang dami nyo doon eh. Ang dami nyo doon, di ba? Kahit sabihin mong kulang ang, kanwari, ME ako, di ba? Mechanical engineer. So, sabihin na nating, doon, madaming graduate na ME. Di ba? Madami pa rin yun eh. Hindi, lagi yun na sobra sa required eh, di ba? Lalo na sa atin. So, somehow, lahat naman ng halos ng industry, kahit IT, is saturated. Now, ikaw na yun. Kung skill level sa skill level kasi, pantay-pantay lang kayo. I mean, kung sa parang natapos o whatever, di ba? Pantay-pantay lang kayo, di ba? Nowadays, sa marketplace, saturated na talaga ang labanan ng value kung meron ka. Yes, yun naman talaga yun. At yun naman talaga ang babayaran sa'yo as someone of a technical know-how. Yung value mo. Hindi ka naman babayaran dahil nandun ka. Dahil nag-show up ka sa opisina mo, babayaran ka doon? Hindi sana tumao ka na lang sa toll gate. Tumao ka na lang kung saan man, di ba? Alam mo yun? Tumao ka na lang dyan sa barangay nyo. Mas, ano ka? yung ano ka lang sa ano. Syempre hindi. Yung value na dinadagdag mo dun sa kumpanyang yun yung ibabayad sa'yo. Hindi yung kung anong degree ba yung natapos mo. Pakailan ba nila dyan? Pakailan nila sa degree na natapos mo, kahit natapos mo lahat ng engineering, wala ka namang makontribute. Wala ka namang maiambag sa ekonomiya, di ba? So, hindi ka talaga tataasan ng sahod mo doon, di ba? Alam mo yun? Labo din eh. Nowadays, sa marketplace, saturated na talaga ang labanan value. Tollgate. Hindi. I mean, tumako na lang sa yung kung ano mga work na kailangan nandun ka. Ganun. Kailangan ang kailangan is presence mo. 'Di ba? Miss Universe, kailangan ikaw mismo 'yon, 'di ba? Ganon. Ano ba? Mag-singer ka, ganon. Ikaw mismo dapat nakakanta doon, 'di ba? So, ano ba? Ano ba yung mga industry na 'yon? Di ba? Mahalan siyang yan. Na ano na tayo eh. Dididididididid. Na-hit niya. Ang ganda oh. Perfect. Perfect lines. Yan ang maganda. Perfect lines. Ay, naka pa. Paano kaya makikita yung mga comments sa YouTube ko, di ba? Fulfillment center. Yan ang ano ko noon. Yan ang parang sinubukan kong i-start noon. Diyan ako nalugi ako diyan eh. Pero maganda kita niya nung okay.
'Di ba? Ano naman 'yon, yung sa akin naman is parang na ano 'yun eh. Business management issue yung naging sa akin. So, medyo malaki-laki din yung nawala ko diyan nung sinarado ko na yung akin. Pero nung kasagsagan, ang ganda niyan kasi walang risk sa'yo eh. Walang risk sa'yo. Biruin mo, hindi ka na mag-Facebook ads, di ba? Hindi ka na mag-ano. Sobrang ganda, di ba? Hindi ka mag-Facebook ads. Kung may benta yung kliyente mo, mayroon ka din. Di ba? Sobrang ganda niyang fulfillment center. Gusto kong bumalik eh. Pero hindi ko na rin alam kung paano mag-start eh. Kasi lalaki na ngayon eh, di ba? Pero nakikita ko kasi yung mga Flash, yung mga Ninja Van, yung mga LBC, nung isang beses nag-pick up ako ng package sa LBC dito sa amin. Nakausap ko yung parang manager nila doon na hindi naman daw sa LBC talaga yung lugar na iyon. Parang anong nangyayari is ina-outsource lang din sila, which is yung parang okay yun ah. Okay na nakalimutan ko na nga eh. Hindi ko pa na-research tuloy. Pero okay yung ganong negosyo kasi isipin mo, ang risk lang sa'yo, lalo na kung sa'yo yung lupa, di ba? Walang renta, ganyan. Ang ano mo lang. Tapos, magdi-dispatch ka lang, di ba? Alam mo yun? Ang bayad pa sa mga nagdi-deliver is per parcel. So, ang ganda, di ba? Per parcel, kung walang kita, kung walang delivery, wala ka rin ibabayad. Ang ganda, di ba? Alam mo yun? Ang puhunan mo lang is yung space, the warehouse, di ba? Alam mo yun? Ay, nagganon ka rin pala. Oo, nagganon ako. Yung warehouse na parang pinartneran ko is nasa Paranaque. Sa Paranaque, sa Sukat. Sa Sukat yung aking ano daw. Ayos din, ang ganda. Actually, yun yung parang hanapin yung mga business models ngayon. Yung mga nasa gitna ng nagbebenta at ng customer. Yung nasa gitna nun, yun ang pinakamagandang model doon, di ba? Yung sitaw, sir, sinarado lang. Hindi naman ata totoo yun eh. Totoo ba yun? Totoo ba yung parang sitaw na yan? Si MJ is gitarista ko dati yun eh. Gitarista ko dati yun si MJ Lopez. At the same time, at some time nung i-mute kita ha at pantangan na rin yung mga ginagawa mo. Mute. Ayan, okay. Hindi kita binablock, hindi ako nagbablock ng kahit sino. Mute ko lang para ma-maintain namin yung level of conversations namin dito, di ba? At di mahaluan ng mga katulad mo na ano ata yun, sir, parang sila lang nagbebenta doon. Ponzi daw eh. Yun na yung nung hindi ko pa nakakausap si MJ about that eh. Hindi ko pa nakakausap si MJ about doon sa ganun. Kasi hindi pa kami nagka-catch up nun. Pero nung kasagsagan kasi nung sitaw issue, di ba sila yung mga nagbabash doon sa hindi mo rin naman masabi kasi medyo rin si MJ, ma-push din talaga yun eh, di ba? Sana ahente kasi talaga yun eh. Ever since yun naman talaga yung parang business model na kinalakihan niya. Kahit college pa lang kami. Yun na talaga yung parang business model na alam niya mag-excel siya eh. So, yung networking, di ba? So, ikamustahin ko nga. Ayun yung daw. Sinisilip ko talaga yung matagal na since warehouse ako nag-work na matagal. Alalang talaga lugar. Siguro, ayun ang pupuhunan mo. Siguro, no? Yung next magiging purchase mo is a place sa somewhere na medyo matao. Ganun. Somewhere na medyo okay. Yun nga lang, medyo malaki, di ba? Pero okay lang din naman. At least parang real estate naman. Kasi ang mo doon is parang real estate. As a real estate investment, di ba? Tapos, yung mismong parang ang tawag doon, byproduct nung iyong real estate investment is yung mo mismo, yung tawag dito, yung fulfillment center, di ba? Or yung delivery, ganda, di ba? Ayos. Nag-try din po ba kayo ng Qubits? I don't know that. Hindi ko alam yung Lodi Bells. How to start po as a trader? Just go to babypips.com. Babypips.com lang, Lodi. No, of course not. Di totoo ang passive income, Lodi.
coming from an algo trader. hindi totoo ang coming from someone who creates robots. Hindi totoo ang passive income. Bale sa lupa nga lang talaga ang puhunan. Oh, yung fulfillment center siguro is a real estate investment rather than a parang business model. Kasi kapag nakahanap ka ng pwesto na alam mo yun, di ba? Yun siguro yung parang mali din ng iba. Kaya yung mga nagsasara yung mga fulfillment center sa paligid because they are renting the place. Hindi nila parang nakita na instead na ganun yung gawin nila, ang gagawin nila is they should parang mag-invest sila dun sa mismong lugar. Parang ganun, di ba? So, I don't know, hindi ko pa naman yun. Pero yun lang yung nakikita ko. Yun lang yung parang nakikita ko na okay. Na parang si McDo, di ba? Hindi ba yun yung parang sinasabi kay McDo na hindi naman siya restaurant business, real estate business siya, di ba? So, bale, sir, mas okay ba mag-business ang mag-trading kaysa mag-open ng sari-sari store? Ano daw? Okay naman yun. Bakit hindi mo gawin both? Gawin mo na lang both, di ba? Mag-open ka sari-sari store tapos habang may mag-aral ka mag-trade. Anong kaso doon? Ba't kailangan mo mamili? Di ba? Ba't kailangan mo mamili, Lodi? Di habang bukas yung sari-sari store mo. Habang bukas yung sari-sari store mo, ikaw ang tumao doon, tapos may laptop ka doon, di ba? Sasabihin ko pa sana yung McDo, lupit ng real estate, di ba? Is yun yung same yun siguro ng parang structure ni fulfillment center. Hindi ko pa na-addikan ulit eh. Hindi ko pa na-addikan pag-isipin. Minsan ganun kasi ko eh. Yung kapag na-addikan ko na isipin, medyo kailangan ko makuha yung mga detalye. So, hindi pa ulit siya bumabalik sa aking radar. Pero, thinking of it now, mukhang okay talaga. Diba? So, okay, thank you sa follow guys. Ang dami kong bagong followers today. Doon sa mga na-mute ko, balik na lang kayo bukas. And if you are ready to have a intelligent conversation and actual genuine questions yung mga itatanong nyo, I'm very willing. Hindi ko naman kayo ibablock eh. So, okay lang yan. Tama, no? Di ko naisip yun. Kasi bakit kailangan mamili? Parang yung yun eh, yung namimili. Magpo-forex ba ako? Magtatrabaho na lang ako. Ha? Hello? If you are lucky enough to have a job, tapos may oras ka para mag-trade, bakit hindi mo gawin parehas? Ang labo din eh. Basta kaya mo pagsabayin, game lang. Di ba, alam mo yun? Labo din ng iba eh. Totoo naman eh. Thank you sa likes. Sa mga na-mute sa Wednesday live na lang kayo, bardagulat tayo. Tama. Dun sa mga na-mute ko ngayon today, kasi linggo ngayon, napagalitan na ako ng misis ko, puro mure. Dun sa mga na-mute ko today, balik kayo Wednesday, magmurahan tayo. Dun tayo magbardagulan. Dun tayo mag-usap ng tanga. Ayun. Pero, usapang tanga yon Wednesday. Okay yun. Usapan na. Hindi totoo naman eh. Kasi minsan nakaka-off din kasi ng diba? Tapos may gagawin pala ako sa Wednesday, no? Hindi kasi usually Wednesday, chill lang talaga eh. Walang masyadong, alam mo yun? Walang masyadong, marami nag-click ngayon, oh. Sino dito si Mark Anthony? Nakikita ko yung mga nagli-link mga nagki-click sa sino to si Patrick John? Sino to si Lee Sin? Ikaw ba yung nasa Clark Gaspar? Shout out sa inyo. Nasabi ko yung mga nag-click sa link eh. Nakikita ko kasi dito eh. So, patay kayo sa akin. Malalaman ko yung buong name nyo. Buong name nyo sa Facebook. Kasi automatic yun eh. Kapag yung mukha kang
mukha kang dami account, hindi nire-reject ka na agad ng chatbot ko eh. So, dapat totoong pangalan lang tayo, Laude. Laude. Sa labo naman nun, di ba? If someone is not, hindi parang alam mo yun, hindi ka dapat hindi siya transparent enough to say its real name or sabihin yung actual na niya. Bakit pagkakatiwalaan mo agad yun? Di ba? Alam mo yun? Boss, recommended forex trading pwede sa beginner. Punta ka muna sa babypips.com, Lodi Bells. Babypips.com muna, tapos yun, okay yun. At least you can start muna, tapos para get links sa app, sa phone. Hindi, mag-aaral ka muna. Babypips.com muna. Babypips.com. Mara yung pangalan, love, nung si Mara ni Nobla yun, no? Yung best friend ni Maris. Tama ba? Then lumabas sa people you may know eh. I-add ko na lang. Okay ba? Hindi, lumabas sa people you may know, so i-add kita. Kung pinsan mo pala yun, di ba? Ano pala yung isa? Wala palang M. Okay. Yeah. Anong spelling, sir? Babypips.com. Ito, Lodi. Babypips.com. Ayan. Babypips.com. Ito lang, Lodi Bells. Okay na yan. Babalik ba yan sa malay ko. Tingnan natin. Ayan. Okay. Yan, okay yan, men. Basa-basa ka lang dyan. Muna, kasi kung mismong apps for phones hindi mo alam, baka hindi ka pa ready talaga trade, di ba? So thanks there, no problem. Ano ba sinabi niya? Bakit siya nag-sorry? Babypips. Babypips.com. Ay, naku. Boss, withdraw ko tuloy 200 ko sa dineposit sa SM. May warning pala. Oh, yun. Buti na withdraw mo pa. Yun ang maganda doon. Buti na withdraw mo pa. Ang okay naman yan dati. Wala pang SEC pa yan eh. Pero ngayon kasi may SEC na. So, stay away na. Yun lang naman yun. Basta may SEC, stay away. Okay lang. Marami namang iba eh, di ba? Kaysa naman mag-risk na ma-hold ng bangko yung account mo, di ba? Tapos, clear naman sa SEC advisory that anything connected doon can be deemed illegal and you can be charged criminally. So, to be safe, marami naman diyang iba. Lumipat ka na lang sa iba, di ba? Pwede din, boss, saan kalasananan ng mga promoters. Wala eh. Ganun talaga eh. Ano magandang broker, boss? Ayoko mag-recommend, Lodi. Ayoko mag-recommend at baka mamaya masampulan yung nirecommend ko habang buhay ko ng dala. So, hindi ako magre-recommend. Basta wala SEC. Basta ayoko mag-recommend kasi baka biglang ma-SEC din. Yung nirecommend ko, may balikan kayo sa akin. Sabi kasi ni Buds eh. Sabi ni Buds, punta ako dun sa broker na yun. Ewan ko nun. Kayo na lang mag-research yung broker, Lodi Bells. Madali lang naman. Pare-parehas lang naman yan. Ayun. Trading, sir, pwede na kaya yun? Trading view, sir. Anong trading view, Lodi? Anong trading view? Anong trading view, Lodi Bells? Anong trading view, Lodi Bells? Sabihin mo. Hindi, baka may tanong siya kanina. Hindi ko nakita. May MetaTrader 4 na kasi ako eh. Tas trading view. Hindi. Ano ka muna? Ayun na nga muna. Punta, Babypips muna. Magbasa ka muna, Lodi. Yun lang muna. Magbasa ka muna. Huwag mo na intindihin yung mga apps na yan. Magbasa ka muna. Tuturo yun sa'yo sa babypips.com. Diba? Kung may mga bago, hindi po masama ugali namin. Medyo pasmado lang, madalas bibig.
Doon sa mga bago, hindi po, mabubuti po kaming tao Talaga palamura lang po kami. Yun lang po yun. Kaya, mabuti naman po kaming tao. Pero wala di ba? Platform din kaso pahirapan support. Yung alin Traders Mind. Sinong kaaway natin? Sinong kaaway natin Traders Mind? Sabihin mo, babash natin. Sabihin mo, babash natin, Lodi. Babash natin. Kinakabahan na baka. Gusto ko nang umalis. Di ko to malaman. Huwag muna tayong umuwi sa iyong tabi. Dito muna. May bago na pala ang outro song, guys. May bago na outro song muna. Na-addict ako. Ang ganda pala ng kantang to, no? Dito muna. Mabuti. Talaga top muna. Roll ko dito. Talaga top muna roll ko. Uy, salamat sa top, Lodi, Ang dami ko na likes na yun, no? Oo naman. Magla-live ako pag nasa France na ako, men. Para tayo, mayabang. Yun na actually rason nung kung ba't sasama ako sa misis ko, Actually, misis ko yung nilibre lang ako ng misis ko. Diba? Pero, syempre, i-claim natin yun para gagawa tayong maraming content. Para mukha tayong mayaman. Diba? so magla-live ako sa maganda yung view. Ganon. Para mukhang yayamanin. Ganon sa France ka di ba? O, nagawa na nga yung misis ko ng itinerary ngayon Diba? Para ano lang yon for cloud, sumama lang ako para mag cloud chase. Sumama lang ako para mag cloud chasing, di ba? Ilang years ka na? 13. Yun lang talaga. Hindi after ng Olympics. So, September pa, Lodi. May business trip yung aking may kailangan kasi kasuhin yung misis ko doon. Di syempre, ako tong butihing asawa, kailangan andun, alalayan mo siya, di ba? Marami ka na ring sunog. Wala akong sunog, Lodi. I don't know, marami akong talo, pero wala akong sunog. Wala akong account na nasunog. Wala akong out of planned na account. Kasi kapag natatalo na within your threshold, ititigil mo yun. Di ba? Hindi yung uubusin mo. Dahil pabenta akong course, andito ako sa France. Yun ang gagawin ko. Sa France. Magbebenta ako ng course, di ba? Yun ang aking gagawin. Kapag dating doon sa course, guys, ito po yung dahil po sa course ko, nakapunta po ako ng Pransya at kumakain po ako ng baguette. Kumakain po ako ng baguette dito sa France. Gusto niyo bang maging katulad ko? Bilhin niyo po yung course ko. Yun ang maganda. Yun ang maganda, di ba? Siyempre, yung iba background ko, di ba? Ayun tayo. Thank you, Sir Bat. Salamat, sa pag By the way, lapit na rin tayong matapos. Nararamdaman ko na yung mga gutom dito sa bahay. Nasisense ko na yung rinig ng yung kalam ng sikmura ng mga tao dito sa bahay. Gumagano na Feeling ko, 'di ba? 'Di ba? Hindi ko alam, Lodi, kung yung Kotex. Gusto nyo ba makaranas ng buy the course, link in my bio? Ayan ang gagawin ko. Yun ang gagawin ko talaga, di ba? Yun ang gagawin ko. Cloud chase tayo. Tapos para at least By the way, guys, maraming salamat sa pakikinig sa akin today. I hope kung magmumura ka din French, iisipin ko na lahat ng mura sa French. Para at least social ang pagmumura natin. By the way, guys, maraming salamat sa panonood for this Sunday live.
Doon sa mga naban ko for today, balik kayo sa Wednesday. Usap tayo ng tangang usapan. Pero doon sa mga nagtanong and nakipag-engage sa akin today sa live ko, maraming salamat. I hope you enjoyed. I hope na-entertain kayo. I hope may natutunan kayo or at least na-entertain kayo, di ba? Maaga pa, 7 pa lang. Enjoy the night. Enjoy the night. Ingat kayo pa uwi. Ingat kayo paglabas. Ingat kayo bukas and have a good night rest for the week coming. Okay? For the coming week. Diba? Babosh guys, ako yung uuna na. Okay, gang sign tayo. Wag muna tayong umuwi.